Hello! Mabuhay! Hello, Cosmo! Okay, so can you say about your dress? Very strong. Of course! As you can see, I'm wearing this gold wedding gown. It's very alluring, very elegant, but a little bit sexy. But I chose this dress because it really fits on my body so well. And of course, this is styled by Sir Ench Puno, but the designer is Sir Bench Digyab. Of course, from the Philippines, I will show you the whole fit. Hope you like it. Oh, today, well, I woke up, I think, around 2:30 a.m. just to do my hair and makeup. And we traveled here for at least 2 hours. Of course, there were a lot of activities. We had some golf activities with the girls, photo shoot. And personally, I did some photo shoots for the hotel. So it was really fun. But at least, I also had 2 hours of rest time. So I think that's good. Thank you! Enjoy the dinner! So mga kapolitika, inyo pong napanood si Chelsea Fernandez dito sa kailang gala dinner tonight sa kanilang 18th day na dito sa Miss Cosmo 2025. So magbibigay po tayo ng ating mga update at ng ating mga sariwang impormasyon dito pa rin sa nagaganap na kompetisyon ng Miss Cosmo 2025 sa bansang Vietnam. At atin rin pong pag-uusapan yung bagong announcement na yung 4th runner-up dito sa Miss Universe 2025 na si Olivia Yasi from Cote d'Ivoire ay maging kabahagi po ng jury panel or selection committee ng nasabing kompetisyon. And ngayon ay may panawagan ng ating mga netizen na dapat din daw kunin ng Miss Cosmo itong si Atisa Manalo bilang jury or judge dito sa Miss Cosmo. So magbibigay tayo ng ating reaksyon at ng ating opinion dito sa panawagan ng ating mga kababayan. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At samot-saring update po ngayon ang ating pag-uusapan dito pa rin sa nagaganap na Miss Cosmo 2025 sa Vietnam. So 4 na araw na lang yung kailang jury panel session dito sa kailang kompetisyon na kung saan isarampa sila doon sa isang hallway mga kapolitika sa December 17. And then sa December 20 na yung finale at malalaman na natin kung sino ang mapalad na mga kasungkit ng corona ng Miss Cosmo. So all eyes at talagang inaabangan ang kompetisyon na ito dahil kahit masasabi natin na minor pageant lang itong Miss Cosmo ay maganda kasi mga kapolitika in fairness. Yung kanilang stage, yung kailang production at yung kailang venue. So marami ang nag-aabang at most importantly sa ating kababayan na si Chelsea Fernandez na lumalaban ngayon at talagang nire-represent ng maayos ang ating bansa. Ginagawa niya yung kanyang the best para dito sa kanyang kompetisyon. So according dito sa announcement ng Miss Cosmo today, December 13, 2025 ay in-announce sila na isa sa mga magiging hurado jury panel ay itong si Olivia Yasi, ang 4th runner-up dito sa Miss Universe 2025 na ginanap sa Bangkok, Thailand. So I believe na kaya nila kinuha itong si Olivia dahil nga marami ang nakikisimpatya sa kanya at in fairness ay malawak rin yung kanyang engagement dito pagdating sa social media. So magagamit nila in other words itong si Olivia kasi last year ay kumuha rin sila ng mga Filipino katulad na lang ni yung nanalo sa Miss International na si Kylie Versosa dahil marami rin po siyang followers sa kanyang social media. So gumagamit sila ng mga sikat na personalidad and I believe na ito ay strategiya ng Miss Cosmo. Pero kabaliktaran doon sa kanilang kinurnahan mga kapolitika kasi sobrang kakaunti nga lang yung kanyang mga followers doon sa kanyang social media. So I hope that it will serve as a lesson sa Miss Cosmo kung gusto nila na sumikat maging kilala ang kailang pageant katulad sa ginagawa ng Miss Grand International. So yun ay kung may balak sila na gustong makilala ang kanilang pageant in a wider audience.
So ayusin nila yung resulta ng kanilang kompetisyon. So yun ang aking magreaksyon dito sa pagkuha kay Olivia Yasi bilang jury panel sa kanilang competition doon sa finale. And then ngayon naman ang panawagan ng ating mga netizen na si Atisa Manalo daw ay dapat ring kunin ng Miss Cosmo. At yung question na if i-offer ito kay Atisa, tayo po ba ay agree or payag na tatanggapin ito ni Atisa maging hurado siya doon sa Miss Cosmo, kasi hindi naman lingid sa ating kaalaman yung nangyari last year. So para sa akin, ang aking maging opinion ay dapat na hindi ito tanggapin ni Atisa. Okay, so by hook or by crook ay dapat itong tanggihan ni Atisa dahil mga kapolitika, magagamit po si Atisa sa popularity. Yung popularity ni Atisa na natamo niya doon sa Miss Universe 2025 na nakita ng buong mundo ay gagamitin po yun ng Miss Cosmo. So dapat is magkaroon rin po tayo ng taasan natin yung level ng ating dignity, na hindi tayo basta-basta for the money na lang, kasi pwede namang kitain yun ni Atisa dito sa kanyang mga endorsement, and I believe na napaka-busy niya ngayon sa kanyang mga schedule. So dapat ay pakita rin natin na bilang Pilipino ay meron tayong respeto sa ating sarili, na hindi tayo magpapagamit doon para lang sa kanilang for their own benefit, na masilaw tayo sa binabayad na salapi and then gagamitin for popularity after all doon sa ginawa nila kay Atisa Manalo. So hindi tayo payag mga kapolitika na kung i-offer ito kay Atisa ay tatanggapin niya. So it's a no-no for us. Pero at the end of the day ay sa ayaw at sa gusto man natin na kay Atisa pa rin ang maging desisyon. At ito lamang po mga kapolitika ay isang hypothetical. Hindi po natin sinasabi na i-offer ito kay Atisa Manalo. Binigyan lamang po natin ng ating reaksyon at ng ating opinion, yung suggestion or recommendation ng ating mga netizen na dapat din daw kunin itong si Atisa dahil sikat na sikat siya ngayon sa buong mundo at pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon ang resulta ng Miss Universe, at kasali of course yung performance ni Atisa doon sa Miss Universe na kung saan is nakita ng buong mundo. So in other words ay magagamit at magagamit talaga kung tutusin at gugustuhin ng Miss Cosmo na i-offeran itong si Atisa bilang maging part ng jury panel or selection committee ng kailang competition. Pero again, para sa atin ay hindi tayo boto or hindi tayo pabor dito sa kung in case i-offer ito ng Miss Cosmo kay Atisa. So yun mga kapolitika ang ating maging opinion at ang ating maging reaksyon. So ngayong araw po ay day 18 na dito sa Miss Cosmo, at yung kanilang activity today is gala dinner, at I believe na pumunta sila doon sa charity golf para sa kanilang cause ng kanilang Miss Cosmo organization. At doon naman po pala sa Green Summit kahapon na ginanap, at nakita natin doon na in-interview itong si Chelsea Fernandez ni Ketut at yung first runner-up sa Miss Cosmo 2024, at nakita pa nga natin na talagang nakafocus kanya, nakinig talaga yung mga judges, and we are expecting na makapasok siya doon sa best in top 10, kasi 10 yung pinili dito sa Miss Cosmo Green Summit best in top 10. So sa mga advocacy nag-present doon mga kapolitika, nakapagtataka dahil wala na naman po itong si Chelsea Fernandez. So hindi ko alam, kasi kita naman natin doon na andun na naman si Ketut at andun na naman yung first runner-up na tumayo bilang hurado, at alam naman natin na hanggang ngayon ay damay sila sa pagiging toxic ng mga Pilipino dito sa social media. So hindi na naman pumasok itong si Chelsea Fernandez. Talagang nakapagdududa mga politika na pag andito talaga itong si Ketut, itong first runner-up na nagiging hurado sila, ay talagang nawawala sa top ranking itong si Chelsea Fernandez. So mas mabuti pa nga kung mga Vietnamese na lang siguro yung magiging judge or magiging selection committee, kasi pag nandito itong dalawa ay nakapagtataka at palaisipan bakit laging nalalaglag itong si Chelsea Fernandez despite doon sa napakagandang presentation ni Chelsea Fernandez ng kanyang advocacy, at nasagot niya ng on point at tama yung mga question ni Ketut at doon sa first runner-up. So nakapagtataka lang bakit wala na naman siya sa top 10. So parang imposible na bakit hindi siya napili. Well, anyway, yun po ang ating update today para dito sa 18th day na
sa Miss Cosmo 2025 at nalalapit na po ang araw na moment of truth dito sa maging kapalaran Chelsea Fernandez. So ano po mga kapolitika ang inyong masabi dito sa ating talakayan, sa ating komentary ngayon sa video ito, na kung saan ay just in case offeran itong si Atisa Manalo. Kayo po ba ay agree at payag na tanggapin ni Atisa yung offer ng Miss Cosmo na maging part ng selection committee? At ano po ang inyong masabi na wala na naman itong si Chelsea Fernandez dito sa Best in Top 10 sa kailang Green Summit Advocacy na present ni Chelsea Fernandez? Do you think may kinalaman dito ang pagiging hurado ni Ketut Primata Julia Street at yung kanyang first runner-up sa pagkalaglag ni Chelsea dito sa Best in Green Summit activity? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At dahil ngayon ay day 18 na, narito po ang mga fresh at sariwang kaganapan ni Chelsea Fernandez doon sa Miss Cosmo 2025 sa Vietnam. Mom is here! They keep asking for you. Eh? Muham is always Muham. Muham. I miss you. I want to go back to Philippines this year. Go back? You've been there? No. If we finish the What? Really? Just kidding. Libre na? Yeah, you can come. I will arrange tours for you. But only in Manila because the other provinces are expensive. And yes, I want to go to Cebu. Ay, huwag dun, mahal dun. Mahal dun, Mi. Hindi ko kaya doon. Manila na lang. You wanna go to Cebu? Okay, you buy for your plane ticket. I will treat you with our hotel. But make sure I don't have a schedule. Right? I will go to Philippines. I will go. So, Yeah, so that I will look at my schedule. Easy. No, I don't have work this month. If you want, next year. If you want. So find a cheap flight. Find a cheap flight. Next year. Yeah, and I will find cheap hotel. But good. Okay? Good girl. Good girl. Oo nga, Manila na lang. Patirahin na lang to sa bahay para makatipid. Just got up. Ang baga niyo ako. Mahal-mahal sa Cebu eh. Hindi na lang mag-intramuros. Libre lang to. Luneta Park. Diyan may Pasig Esplanade ba yun? Cebu pa gusto niya. Diba? Papasukin lang to sa BGC sa may Gentle Monster. Picture pwede na. Magkape-kape dun sa Holden and Harlem ba yun? Gusto Cebu. Mahal-mahal kayo ng whale shark. Saka, ano ba yun? Yung falls. Talaga. Ang mahal ni mo. Today's Miss Japan's birthday. Sultan ko darat na lang ino. Pwede. O diba, Manila, may dun sa mga manood ng sunset or sunrise. Patagal ako sa Cebu, may bayan. Bigay ipasyal ko sa MOA. Sa may Globe. Ewan ko lang hindi siya matuwa doon. Hindi kaya mag-Enchanted Kingdom na lang. Ang Disney ng Pinas.
Solid talaga. Lagi ako doon